Pagkatapos ng 7 nakakapagod na taon, ako si Jihan Yu ay pinalaya sa sarili kong guild. Hindi nila alam, wala silang ideya kung ano ang tunay kong kapangyarihan, at pagsisisihan nila ito sa lalong madaling panahon. 7 taon, ganoon katagal ang oras na itinapon ko sa basurahan sa paglilingkod sa Kies Guild. Ako ang kanilang kalasag, ang taong nakatayo sa pagitan ng buhay at kamatayan para lamang magningning ang mga henyo ng team. Sa laban-laban sa boss, naramdaman kong nabasag ang aking kalasag at sumisigaw ang aking mga buto para sa awa habang hawak ko ang halimaw na iyon, sumisigaw para sa suporta na hindi dumating, musika, sa halip na tulong, nakatanggap ako ng mga tingin ng pagkabagot. Nang matalo ang halimaw at bumagsak sa lupa, ang mga maskara ng aking mga tinatawag na musika na kaibigan ay nahulog kasama nito. Itinapon ako ni Guts, ang pinuno, doon mismo sa gitna ng mga guho at sa ilalim ng ulan na tila nanunuya sa aking mukha. Ang pagtrato ay walang humpay. Tinawag ako ni Kim Hyunai na isang bigo at isang walang kwentang tao. Kinukutya ni Son ang aking kahinaan at tiningnan ako ni Mia Lee na parang isa akong kasuklam-suklam na insekto. Pinatalsik ako na may kaawa-awang severance na 10 milyon isa para sa 7 taon ng katapatan. Dapat mong malaman na ang 10 milyon isang ay humigit kumulang $7,000. 7 taon ng aking buhay at halos wala na akong pera. Sa sandaling iyon, napagtanto ko sa kanila na hindi ako kailanman isang kasama. Isa lamang akong kagamitang hindi na kailangan ng oras. Ngunit ang tadhana ay may pakiramdam ng kabalintunaan. Sa tugatog ng aking pagkawasak, may nagising. Ang aking paningin ay sinakop ng mga berdeng greed at mga kalkulasyon ng probabilidad. Isang reality hack na gumabay sa akin sa maliit na Epic Guild. Doon, nangyari ang imposible. Si Sylph, isang elemental wind spirit na natutulog sa loob ng 12 taon, ay pinili ako, musika, sa isang napakalaking pagsabog ng mana na nagliwanag sa kalangitan ng Bhutan. Tumigil na ako sa pagiging taong tinatamaan para manalo ang iba. Ako ay naging isang wind elementalist. Ang ating bayani ay nagbukas ng isang natatanging kakayahan na tinatawag na elemental class. Ito ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang makipag-usap sa mga espesyal na nilalang at gamitin ang kanilang mga kasanayan. Sa mundong ito, ang mga bayani na may ganitong mga kontrata ay kilala bilang mga elementalist. Sila ay napakabihira at iginagalang. Isa lang sa kanila ay sapat na ang lakas para makalaban ng isang buong guild. Ipinakikilala ng kwento ang mga alamat. Una ay si Luca Harrison mula sa England, ang elementalist ng Mist. Susunod ay si Moasay Soifua mula sa Samoa, ang elementalist ng tubig. Panghuli, nariyan si Abu Bakar mula sa ang Ehipto, ang elementalista ng buhangin. Bawat isa sa mga lalaking ito ay isang bayani sa ibang antas. At ngayon, isang bagong elemental na bayani ang isinilang. Pagbalik sa bahay, si Kim ay nasa sahig pa rin pagkatapos ng pagsabog, habang si Jihan ay nakatayo roon habang hawak ang kumikinang na berdeng globo. Sa likuran niya, makikita mo ang mga anino ng iba pang mga elementalista na lilito sa kanyang paglalakbay ng paghihiganti. Ang bagong kapangyarihan ni Jan ay isiniwalat na Mastery of Wind. Lumipat ang eksena sa gusali ng guild. Lubos na nalito si Jan at nagtanong kung ano ang nangyari. Nakaupo sa sofa, ipinaliwanag ni Kim ang lahat. Tinanong ni Jihan kung talagang nakipagkontrata siya sa isang elemental. Tumango siya at kinumpirma ito. Ipinaliwanag ni Kim ang tungkol kay Sylph, sinasabing ang espiritu ang kumokontrol sa kapangyarihan ng hangin. Binanggit niya na si Sylph ay talagang may kontrata sa kanyang yumaong ina, kaya nagtaka siya kung bakit nito pinili si Jihan. Nag-atubili siya at sinabing hindi niya ito matatanggap. Tinanong niya kung may paraan para masira ang kasunduan. Ibinalita ni Kim ang masamang balita. Imposible ito. Kapag pumili si Sylph ng master, hindi na mababawi ang ugnayan. Isiniwalat niya na ang tanging paraan para masira ang kontrata ay kung mamatay ang master. Naiwan si Jihan na nakatayo roon na gulat na gulat. Labis na nabigla si Jihan at tinanong kung ano ang susunod niyang gagawin. Pinag-cruise ni Kim ang kanyang mga binti, binigyan siya ng isang mapang asar ng ngiti, at tumayo. Binati niya ito sa opisyal na pagsali sa Epic at casual na tinanong kung may iba pa ba itong tiniting ng guild. Diretsyong sinabi sa kanya ng bida na hindi pa niya naiisip ang iba. Gusto lang niyang sumali sa Epic.
Nang marinig ito, namula ng husto si Kim at sinabing mahusay ang kanyang pagpapasya. Ngumiti ang Wei-Fu na may kapansin-pansing mga asset at nangakong tutulungan siyang makabisado ang mga kapangyarihan ni SIL. Nagulat si Kim dahil sabik na sabik ang bida. Sinabi niyang gusto niyang subukan agad ang kanyang mga bagong kapangyarihan. Dahil sa tuwa, ginamit niya ang isang berdeng orb sa kanyang kamay at idineklara na oras na para magma. Ang terminong iyon ay tumutukoy sa mga partikular na zone na puno ng mga halimaw. Makikita mo ang isang asul na simboryo sa background. Ang mga zone na ito ay nire-rango mula 5 hanggang 1 kung saan ang mga halimaw sa loob ay tumutugma sa antas ng rango. Lumabas sina Kim at ang bida upang magsanay at tuklasin ang kanyang potensyal. Hawak ang kanyang espada at tumangala, inanunsyo ng bida na pupunta sila sa rank 5 area sa Beyond. Tiwala si Jihan sa kanyang mga hack at sinabi na perpekto ang lokasyong ito para subukan ang kanyang mga kakayahan. Mukhang medyo kinakabahan si Kim habang tumitingin-tingin sa paligid. Tinanong niya kung may bumabagabag sa kanya. Nahihiyang inamin niya na hindi pa talaga siya nagsanay sa isang MA dati at natatakot. Nabigla si Jihan at nagtanong kung bakit siya nanahimik. Inamin ni Kim na bilang isang pinuno ng guild, medyo nakakahiya itong aminin. Habang papasok sila sa Monster Zone, nagpasya ang bida na siya ang mangguna sa pagkakataong ito. Hawak ang kanyang espada at hawak ni Kim ang kanyang tungkod, naglakad sila papasok sa lugar. Kailangan nilang mag-navigate sa mga debris na naiwan ng mga nakaraang labanan sa pagitan ng mga bayani at halimaw. Hiniling ni Jan kay Kim na i-scan ang lugar para sa mga banta. Sinabihan niya itong bigyan siya ng sandali. Sinuri ni Kim ang radar at iniulat na ang halimaw dito ay isang cockatrice. Ipinaliwanag niya na namumugad ito sa lugar. Tila, isang truck ang tumaob 2 linggo na ang nakalilipas at nagkalat ang mga supling nito sa lahat ng dako. Hinugot ni Jan ang kanyang espada at sinabing ang mga bagay na ito ay perpektong target para sa kanyang mga bagong kakayahan. Napapaligiran ng mga gumuhong gusali at pagkawasak, ganap na nagbago ang vibe. Ito ay isang war zone, isang lugar kung saan tumatagas ang dugo at nangingibabaw ang takot. Nang mapagtanto ni Jihan na sila lang dalawa, sinabi niya na dahil silang dalawa lang ang nasa lugar, kailangan niyang gumanap bilang tank at damage dealer. Naramdaman ni Kim na may kakaiba sa lugar. Patuloy silang naglakad hanggang sa may mapansin siyang paggalaw sa isang kalapit na parking lot. Isang cockatrice ang nakita sa likod ng isang kotse na kumakain ng hapunan nito. Nakita sila ng halimaw ngunit hindi niya binitawan ang pagkain nito. Sa halip, ibinuko nito ang mga pakpak nito. Parehong nakaramdam sina Kim at Jihan ng matinding pressure mula sa nilalang. Naghanda sila para sa anumang susunod na mangyayari. Mabilis na sinabihan ni Jihan si Kim na bantayan ang kanyang likod habang nilalabanan niya ang halimaw ng harapan. Isang hakbang lang ang ginawa ng nilalang, at ang bigat nito ay nagpayanig sa lupa. Sumugod ito sa kanila, itinaas ang isang malaking kuko para sumugod, na nagpapakita ng nakakatakot nitong lakas. Itinaas ni Jihan ang kanyang espada sa tamang oras para harangan ang atake. Ngumisi siya dahil napagtanto niyang hindi na siya ang dating mahinang tao. Pinipigilan pa rin ang pag-atake, sumigaw si Jihan kay Kim. Nakatayo sa likuran niya, nagsimula siyang maglabas ng isang malakas na spell. Nagningning ang kanyang mga mata habang naglalabas siya ng isang atake na tinatawag na wind arrow. Kumalabog ang projectile. Parehong sina Jihan at ang cockatrice ay sumabog, pinasabog ang mga ito at niyanig ang buong lugar. Bumagsak ang halimaw sa lupa, na nagpabitak sa lupa sa ilalim nito. Talagang ipinapakita nito ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ni Kim. Nakabawi si Jihan at pinuri ang kanyang kahangahangang pagbaril. Ngumisi siya at ipinahayag na sa kabila ng kanyang hitsura, siya ang unang nagtapos sa kanyang akademya. Nag-ambala sila sa biro at muntik nang hindi nila napansin ang isang kawan ng mga karagdagang cockatrice na sumisilip. Naramdaman muna sila ni Kim at sumigaw ng babala na may 3 ibon na umaatake mula sa likuran. Umikot siya at muling nagliwanag ang kanyang berdeng mata habang aktibo ang kanyang kakayahan. Ang mga paparating na halimaw ay nahuli sa kumikinang na berdeng linya ng kanyang kapangyarihan. Isang senyales ng panganib ang kumikislap sa itaas ng kanilang mga ulo. Tiningnan ng bida ang mga banta at binanggit ang pangalan ng kanyang kasanayan, nagsample. Pagkatapos ay hiniling niya sa system na kalkulahin ang
Mga maniobra sa pag-iwas. Isang window ang bumukas. Ipinapakita nito ang posibilidad ng pag-iwas kung siya ay mahulog sa lupa. Habang ang halimaw ay sumusugod ng diretsyo sa kanya, ang tanging ginawa niya ay yumuko. Kinumpirma ng window na ang rate ng tagumpay ay 82%. Nang tumingin siya sa kanyang kamay, agad niyang sinimulang gamitin ang parehong berdeng globo gaya ng dati. Ang tawag sa kanyang bagong kasanayan ay pagmamadali. Sa isang iglap, natamba ang lahat ng mga ibon sa lugar. Nadaanan niya ang lahat ng mga ito nang hindi nakalmo, naiwan ang mga ulo ng halimaw sa lupa bilang mga trepeo. Habang nakataas ang kanyang espada, lumingon siya sa likod upang tingnan kung ano talaga ang magagawa ng kanyang mga bagong kakayahan. Labis na nagulat si Kim sa kanyang nakita. Sinabi niya na nagawa niyang gamitin ang mga kakayahan ni SIL ng may perpektong katumpakan. Itinuro niya na wala pang isang araw mula nang makuha niya ang mga kasanayang ito at nagtataka kung paano ito posible. Habang nakatayo siya roon at nagpapakita ng isang badass pose, tinanong ni Siha kung isa ba siyang uri ng henyo. Itinabi ng bida ang kanyang espada at tinawag si Si. Namulot siya ng ilang balahibo para sana ay pagnakawan at sinabi sa kanya na magsasaka sila ng walang katapusan ngayon. Ngunit habang siya ay nakayuko, naisip niya na ito ay isang mahusay na paraan upang subukan ang kanyang mga kapangyarihan. Bigla, muling gumana ang kanyang kasanayan. Napagtanto niya na may mali pa rin. Napabalikwas siya at sumigaw kay Sia upang agad na tumingin sa likuran nito. Isa pang halimaw ang lumitaw sa likuran niya, ngunit ang isang ito ay mas malaki kaysa sa iba. Tumitindi ang tensyon. Ang nilalang nagpakawala si Jihan ng isang malakas na atake kay Si. Umalangaw-ngaw sa buong lugar ang tunog ng pag-atake. Nagawa niyang mahawakan ito sa tamang oras bago pa ito madurog. Hawak ang dagat sa kanyang mga bisig, ligtas sa likod ng ibon. Tinanong ng bida ang wayfo ng mga airbag kung ayos lang siya. Kinumpirma ni Jihan na ayos lang siya. Inihanda nilang dalawa ang kanilang mga armas, nagtataka kung bakit nandito pa ang halimaw na iyon. Pinagmasdan ito ng mabuti ni Jihan at napagtanto na ang halimaw na ito ay isang mutant. Muling nagliwanag ang berde ng kanyang mga mata nang muling gumana ang kanyang skill. Isang system interface ang umiral na nagpapakita ng mga numero sa posibilidad ng paglipad, habang isang kumikislap na senyales ng panganib ang lumitaw sa itaas mismo ng mutant na ibon. Lumapit si Jihan upang protektahan si Si at desperadong hiniling sa kanya na pigilan ang halimaw ng 1 minuto lamang. Nalito siya at tinanong kung ano ang plano nito, ngunit tumatakbo na ito patungo sa panganib na nangangakong bibilisan ito. Pinalakas ng nilalang ang mga kuko nito gamit ang kakaibang enerhiya. Diretso itong sumisid sa kanya, nakanganga ang tuka at nakabuka ang mga pakpak. Habang bumababa ang mga nakamamatay na kuko, hinawakan ni Jihan ang kanyang espada at sumigaw ng hudyat kay Sia na magpaputok. Mula sa likurang linya, pinakawalan ni Siha ang kanyang mahika. Tinamaan niya ito ng mabagal na hangin. Gumana ang spell, itinali ang halimaw sa lugar na sapat lamang ang tagal para makalapit si Jihan. Musika, sinunggaban siya ng ibon, sinusubukang tamaan, ngunit ang mahika ay naging napakabagal nito para kumonekta. Bumagsak si Jihan mula sa itaas, gamit ang kanyang espada upang itulak ang nilalang sa lupa, ngunit ang spell na panggapos ay nagsimulang mabali. Nang akma na siyang pumatay, tuluyang nadurog ang mahika. Agad na kumawala ang ibon, mabilis na tumugon upang ipagtanggol ang sarili. Ito ay isang salungatan. Ibinuko ng ibon ang kanyang tuka upang kumagat, at inihampas ni Jihan ang kanyang espada. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw sa kanyang ulo ang mga pang-iinsalto mula sa kanyang dating koponan, lalo na ang bahagi tungkol sa pagiging deadweight. Snap! Huminto ang tuka ng halimaw sa kawalan. Ang visual interface ay nagbago mula berde patungo sa agresibong pula. Nag-trigger si Jihan ng wind cutter. Sa isang iglap, ang ibon ay hiniwa sa ilang piraso ng karne. Dahan-daang lumutang pabalik si Jihan sa sahig. Habang nagbabago ang tanawin, lumipat ang anggulo ng kamera sa isang pares ng mga binti na nakatayo sa malapit. Lumingon kami at nakita ang isang lalaking maputi at maganda ang pangangatawan na nakasuot ng maingay na Hawaiian shirt. Mukhang talagang humanga siya. Nagkomento siya na siya walang kaalam-alam na may isa pang elementalist na tumatakbo sa mga lugar na ito. Ito si Do Ha-yoon, ang Korean Earth Elementalist. Ang eksena ay napunta sa ibang lokasyon,
isang wasak na lungsod na puno ng mga durog na bato at dilim. Hamampas ang hangin sa mga labi habang ang isang gusali ay gumuho at naging alikabok. Biglang sumabog ang lupa, isang napakalaking halimaw na may kumikinang na pulang mga mata ang lumabas, kasunod ang isang grupo ng mga bulate na nakabaluti. Tumalon si Doha sa labanan, kinutya ang mga nilalang na sunduin siya. Nagpakawala siya ng isang napakalaking blue energy blast. Ginamit niya ang kanyang provoke skill at binasag ang isa sa mga bulate habang sinusubukan nitong maghukay sa lupa. Ang pagsabog ay tumama ng tuluyan sa target, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog na yumanig sa lugar. Ngunit kahit na may direktang tama, nahihirapan ang malaking lalaki na pigilan ang uod. Lumingon siya sa kanyang balikat at sumigaw para bilasan ang pag-atake dahil mabilis na dumudulas ang kanyang pagkakahawak. Nagpalit si Cyan Lim ng kanyang combat stance. Pinanood ang maskuladong ulo na nakikipagbuno sa halimaw, ipinahayag niya na alam niya ang gagawin. Kumapit siya sa target at pinakawala ng kanyang spell, Chain of Thunder. Isang malakas na kuryente ang damaloy sa grupo ng mga bulate, dahilan para sabay-sabay silang magkumbulsyon sa sakit. Nasiyahan si Sean Lim habang pinapanood ang mga nilalang na kumikibot at biglang pumutok sa maliliit na piraso. Nang hamina ang alikabok, ang hangin ay patuloy pa ring pumuputok dahil sa static electricity. Kinuha niya ang kanyang tungkod at nagsimulang magyabang. Hindi raw siya makapaniwala na takot ang team sa mga ganitong kainahinang nilalang. Hindi humanga ang maskuladong lalaki. Binalaan siya nito na mag-ingat sa pag-asinta sa susunod dahil muntik na niya itong masunog kasama ng mga halimaw. Gumanti naman ito ng bala, sinabihan itong tumigil sa pag-ungol at baka magbawas ng timbang. Inikat niya ang kanyang mga mata, sinabi ang kahit ano, at sinabihan itong kumilos na, ngunit bago pa sila makaalis, isang nakaligtas na bulate ang sumugod at hinuli siya. Natarante siya, sumigaw siya para may magtakip sa kanya. Instinctively, hinanap niya si Jihan para iligtas siya mula sa pag-atake. Pagkatapos ay tinamaan siya ng malamig na katotohanan. Wala na si Jihan sa guild. Wala nang magbabantay sa kanya. Nang maramdaman niya ang takot, may biglang sumira sa kalangitan at bumangga sa natitirang bulate ng may matinding suntok. Nabigla si Sean Lim. Habang ilinaw ang alikabok, nakita natin na si Guts pala, ang pulang buhok mandirigmang nagligtas. Gumawa siya ng isang adas pose, nakasandal sa kanyang espada na parang wala lang. Tinawag ni Cyan Lim ang kanyang pangalan, bumantong hininga ng maluwag dahil buhay pa ito. Nakatutok ang kamera sa larangan ng digmaan, na ngayon ay puno ng mga bangkay ng mga bulate na pinatay ng Kiros Guild. Si Sean Lim sa tangke ay nakasandal sa isang mababang pader, sinusubukang huminga. Nagreklamo siya na pagod siya. Sumimangot ang malaking lalaki at sinabing iba ang pakiramdam ng mga halimaw na ito na parang malalakas na mutant. Lubos na hindi sumasang-ayon si Cyan Lim. Iginiit niya na hindi sila mga mutant o anumang espesyal, mga basurang grupo lamang. Bigla, kumakbang si Music Guts sa harap nila at isinara ang dahilan. Sinabi niya na walang kakaiba sa kanila. Sila ay mga higanteng bulate lamang, wala nang iba. Ikinuyong ni Guts ang kanyang mga kamao sa matinding galit, humingi ng paliwanag. Sinuntok niya ang pader sa pagkadismaya at nagtanong ng hindi komportableng tanong. Bakit sila nahihirapang talunin ang mga simpleng kalaban? Nauutol ang malaking lalaki at si Sean Lim na nag-iisip ng dahilan para sa kanilang pagganap. Bigla, isang anino ang bumungad sa likuran. Lumingon sila at mas lalong natakot. Isang kasinungalingan iyon. Duguan siya mula ulo hanggang paa, parang kakagaling lang sa isang horror movie, hawak ang kanyang punyal at tinitigan sila. Gamit ang isang nakamamatay na tingin, malamig niyang inanunsyo na nalinis na ang District 2. Umikot ang kanyang mga bituka at itinawag ang kanyang pangalan. Ipinaalala niya sa kanya na partikular niyang sinabihan siyang huwag lumabas. Lumalabas ang mga ugat sa kanyang noo habang mahigpit siyang binabalaan na wala nang natitirang magpoprotekta sa kanya kung sakaling mapapahamak siya. Ngayon, tinitigan niya ito pabalik at sinabing alam niya ang sitwasyon at hindi niya kailangan ng sermonan. Bumulong ang tangke sa pangalan ni Jihan at nagtaka kung saan napunta ang lalaki dahil walang nakakita sa kanya simula nang mapalayas siya. Sa hindi malamang dahilan, nagdulot iyon ng matinding galit, musika,
itinaas niya ang kanyang mga kamay sa galit at sinabihan silang tumigil sa pagiging tamad. Sumigaw siya pabalik na walang kwenta si Jihan at mas mabuti na para sa kanila kung wala siya sa squad. Lumipat ang eksena sa mga guho. Nakatayo roon ang bida na naglalabas ng nakakabaliw na enerhiya habang nililinang ang kanyang kapangyarihan. Sa likuran, si Kay ay literal na nanginginig. Pinapanood niya ang aura na bumubuhos sa kanya nang hindi makapaniwala. Sa kanyang isipan, natatarante siya dahil kakalaban lang ni Jihan ng isang mutant monster. Iniisip niya kung anong klaseng halimaw ito. Mukhang lubos siyang kumpiyansa sa kanyang mga bagong kakayahan, nakatitig sa abot tanaw gamit ang kanyang kumikinang na berdeng mata. Samantala, may isang taong nanunood sa kanila mula sa malayo. Isang estranghero na may dalang backpack ang naglalakad patungo kay Jihan at sa Weifu. Tinanong ng estranghero kung nagawa nga ba ng dalawang iyon na patayin ang isang mutant ng mag-isa. Ngumiti siya ng mapang-asar, iniisip na ito na ang kanyang maswerteng araw. Nang makita ni Siha ang hiniwang halimaw na natitira, tumakbo siya papunta kay Jihan at tinanong kung nasaktan ba ito. Bago pa siya makasagot, bumagsak agad si Jihan sa lupa. Nataranta ang dagat at sumisid upang saluhin siya bago pa man ito bumagsak sa lupa. Itinapon niya ang kanyang tungkod at niyakap ito. Nagmamakaawa siya rito na magsalita, takot na baka mamatay ito at iwan siyang mag-isa sa mapanganib na lugar na ito. Sinigaw niya ang pangalan nito, mukhang nag-aalala. Bigla, iminulat ni Jihan ang kanyang mga mata na may nakakatakot na ngiti at mga matang parang isda. Bamulong siya na kailangan pa rin nilang bumalik sa walang katapusang pagsasaka. Agad na nagbago ang isip ni Simula sa pag-aalala patungo sa pagkasuklem. Napagtanto niyang ayos lang siya, nahuhumaling lang, musika, inihiga niya ito sa matigas na lupa, naiinis na akala niya ay nasugatan ito. Habang nagpapalamig sila sa lupa, itinuro ni Siha ang halata. Isang bundok ng karne iyon, napakarami para sa 2 tao lang ang makabalik. Tumango si Jihan at inamin na tama siya. Bigla, lumabas mula sa likuran nila ang lalaking nakita nating gumagapang kanina. Sumingit siya, sinasabing kaya niya ang problemang iyon. Hinubad niya ang kanyang ski goggles at nagbigay ng palakaibigang pagbati sa Weifu at sa bida. Nanatiling nakapikit na parang isang anime character, nagpakilala siya. Ang pangalan niya ay sa Aijiang, ngunit kilala siya bilang Sashimi. Inaangkin niya na nagpapatakbo siya ng isang propesyonal na serbisyo sa paglilinis ng halimaw. Mukhang nalilito si Sia, wala siyang ideya na mayroon nga palang ganoong uri ng trabaho. Ipinaliwanag ito ni Jihan sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang mga taong ito ay mga propesyonal na dalubhasa sa pagpatay at pagdadala ng mga nakaw na halimaw. Ngunit hindi inosente si Jihan. Diretsyong tinanong niya, musika, si Sashimi, ano ang ginagawa ng isang tagalinis sa loob ng isang mapanganib na MA zone? Sabi ni Sashimi, handa na ang sagot. Sabi niya, ang kumpanya niya ay isang startup, kaya kailangan niyang magsikap ng mas matindi kaysa sa mga malalaking tao para kumita. Tinanong niya kung maaari niyang asikasuhin ang lahat ng natirang cock-atrit para sa kanila. Nakahinga ng maluwag si Siha. Natuwa lang siya na may dumating sa tamang oras para gawin ang mabibigat na gawain, ngunit nanatiling tahimik si Jihan. Naghihinala siya, may kakaiba sa lalaking ito. Samandal si Sashimi sa kanyang bag, naghihintay ng oo o hindi alam na itinuturing na siyang kainahinala ni Jihan. Nagsuot si Sashimi ng guwantes at sinabing kailangan muna niyang siyasatin ang mga paninda. Hinawakan niya ang mga patay na halimaw at sumipol. Sinabi niya na ang kalidad ay napakahusay. Malinis at tumpak ang mga hiwa. Sinabi niya sa kanila na sa ganitong antas ng kalidad, maibebenta nila ang mga bagay na ito sa napakagandang presyo. Halos nanginginig si Seiya sa tuwa. Nagsimula siyang mag-isip na sa wakas ay makakalipat na sila sa mas malaking lugar gamit ang perang iyon. Sumimangot si Sashimi nang may masamang kutob na hindi niya makita. Sinabi niya sa kanila na maaari nilang itago ang pera mula sa karne. Ngunit habang nagsasalita siya, tahimik niyang idinampi ang kanyang kamay sa isang kumikinang nalilang bato na naiwan ng mutant. Dinampot niya ito, iniisip na siya ay mad-ulash. Plano niyang ibigay sa kanila ang mga tira habang ninanakaw niya ang tunay na premyo. Ipinaliwanag ng tagapagsalaysay kung ano ang batong iyon. Ito ay isang kristal na mana. Ang mga bagay na ito ay nahuhulog lamang mula sa mga mutant at ang mga ito ay nagkakahalaga ng literal na kayamanan.
Ngunit bago pa niya ito maibulsa, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Isang kumpol ng mga bato ang nagsimulang lumutang at nabubuo sa paligid ni Sashimi. Lumingalinga siya sa paligid ng may gulat, iniisip kung ano ang nangyayari. Si Siha at ang bida ay bumagsak sa mga posisyon ng labanan. Lubos na nalilito sa nangyayari. Samantala, si Sashimi ay ganap na napigilan ng mga lumulutang na bato. Nagsimula siyang sumigaw para humingi ng tulong, nag-alok na ibigay ang kristal na mana ngayon kung hahayaan lang nila siyang umalis. Nagsimula ang takot nang marinig ni Sashimi ang isang boses na nagsasabing ito mismo ang dahilan kung bakit kinamumuhian niya ang mga manloloko. Tinanong ng boses kung alam niya na mali ang pagnanakaw. Gulat na pinanood ni Saha at Jihan ang bagong dating. Ito ang maskuladong lalaki na nakasuot ng Hawaiian shirt. Naglakad siya papunta kay Sashimi, hinahaplos ang buhok niya na may mga nakaumbok na ugat, at mahinahong sinabi na sa kanya ang kristal. Humakbang si Sia paarap at tinanong kung siya si Doha mula sa Dice Guild, ang numerong isang bayani sa mundo. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ng isang taong katulad niya sa isang lugar na tulad nito. Hindi humanga si Jihan. Mahigpit niyang hinawakan ang mana crystal at sinabing ang item na ito ay pagmamay-ari ng Epic, hindi ng Doha. Tinanong niya kung ang rank 1 hero ba talaga ang may planong samsamin sila. Sumagot si Doha na ang asosasyon ang nagpadala sa kanya rito para patayin ang mutant at kunin ang kristal. Nagtinginan ang dalawang lalaki. Muling nagliwanag ang berde ng mga mata ni Jihan. Tinanong niya kung bakit niya dapat pakialaman ang mga utos ng asosasyon. Gumana ang kanyang kakayahan, at nagbukas ng mga bintana para kalkulahin ang kanyang tsansa na manalo laban sa Doha. Inilagay ni Doha ang kanyang mga kamay sa likod at bumantong hininga. Sabi niya, malinaw na hindi siya naintindihan ni Jihan. Kumurap si Jihan at nawala ang lalaki sa paningin niya. Agad na lumitaw si Doha sa likod ng bida. Bumulong siya na hindi ito tanong, ito ay isang utos. Sinampal si Jihan sa mukha. Nagtaka siya kung paano kumilos ng ganoon kabila si Doha. Nang wala ng oras para mag-react, nakulong si Jihan, na pagtanto niyang malapit nang humalik ang kanyang mukha sa lupa. Mas lalong idiniin ng lalaking nakatsinelas ang ulo ni Jihan sa lupa, inulit na hindi siya humihingi ng permiso. Tumangala ang bida na may ekspresyon na parang gusto niyang lumaban. Tumingin si Doha sa ibaba at tinawag si Jihan na kanyang bagong elementalist. Pagkatapos ay itinulak niya ang ulo ni Jihan sa sahig. Gulat na pinagmasdan ni Sashimi. Naisip niya na sa lahat ng bayani sa mundo, sila lang ang nakatagpo ng pinakapangit. Pumasok ang tagapagsalaysay para ipaliwanag kung sino ang lalaking ito. Ito si Doha, may-ari ng Dice Guild at isa sa nangungunang 5 bayani sa bansa. Isa siyang elementalist sa lupa, ang tanging may ganitong kapangyarihan. Isa siyang bayani na may banal na kapangyarihan. Itinaas ni Si ang kanyang tungkod at sinigawan si Jihan na gumalaw, ngunit agad siyang binalaan ni Doha. Sinabi niya sa kanya na mas matalino kung iiwasan niya ang laban na ito. Dinagdagan niya ang isang maling galaw at si Jihan ay naging durog na insekto mula sa pagiging hari ng burol. Napagtanto ni Si na wala siyang magawa dito. Napaungol siya dahil alam niyang hindi ito nagloloko. Galit na galit si Jihan sa kahihiyan, at inihampas ang kanyang mga kamay sa lupa. Tinitigan siya ni Jihan at tinanong kung sa tingin ba niya ay kaya niya itong patayin. Galit na galit ang bida. Sumigaw siya na si Doha ang mamamatay dito. Pinaandar ni Jihan ang kanyang kakayahan sa wind bomb at pinasabog si Doha pabalik. Nagawa ni Doha na harangan ang tama, ngunit ang puwersa ay nagpalipad pa rin sa kanya. Habang kinakaladkad siya sa lupa, napaisip siya kung ano ba ang nangyari. Tiyak na sigurado siyang naduraj niya ang bungo ng bida sa lupa kanina lang. Napagtanto ni Doha na ang bata ay laging may pukana. Nagsimulang tumayo si Jihan na mukhang magaspang. Nalaman ni Doha kung paano siya nakaligtas sa impact. Ipinatawag ni Jihan ang kanyang elemental sa huling segundo upang tanggapin ang tama. Hindi lang iyon, itinago niya ang espiritu upang maghanda para sa isang sorpresang kontra-atake. Bagbog na bagbog ang bida, ngunit nakatayo pa rin siya. Tumawa si Doha at tinawag siyang nakakatuwang tao. Biglang gumana muli ang kakayahan ni Jihan. Isang window ang bumukas upang kalkulahin ang posibilidad na matuloy ang laban na ito. Nakakatakot ang resulta, 75% ang posibilidad ng kamatayan. Sa pagtingin kay Doha,
napagtanto ng bida ang mapait na katotohanan. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang mana sa huling atake na iyon at hindi man lang mukhang may galo si Doha. Tinanggap ni Jihan na ang mga rank 1 hero ay nasa ibang antas kumpara sa lahat. Naglinis ng alikabok si Doha at tumayo. Alam ni Jihan na hindi niya ito maaaring manalo ngayon. Ang maskuladong lalaking nakatsinelas ay pumadyak sa lupa at tinawag ang kanyang bagong baguhan. Sinabi niya na ang score ay tigi-isang tama at tinanong kung sino ang gustong magsimula sa ikalawang round. Sa halip na umatake, inihagis ni Jihan ang mana crystal diretso kay Doha. Sinabi niya rito na siya ang nanalo sa laban at maaari niyang makuha ang premyo. Nakuha ito ni Doha ngunit mukhang galit na galit sa inaakto nito. Tinanong niya kung talagang iniisip ng bata na kaya na lang niyang sumuko ng ganoon. Sumagot ang bida na ang kristal ang gusto ni Doha. Sinabi niyang wala siyang balak na labanan ito. Pagkatapos ay ginamit ni Jihan ang kanyang trump card. Binanggit niya ang Artikulo 38, Seksyon 9 ng Batas ng Bayani. Nakasaad dito na legal na obligado ang Doha na tanggapin ang kanyang pagsuko. Nina si Doha at nagreklamo na nagiging maayos lang ang lahat. Bigla, isang malakas na ingay ang sumire sa standoff. Lumingon si Doha at sinabing may dumating sa tamang oras. Lumitaw ang dalawang helicopter sa kalangitan. Hawak ang kristal, bumantong hininga si Doha at sinabing sa wakas ay dumating na ang mga extra mula sa kanyang guild. Si Sia, habang palukso-lukso ang kanyang mga ari-arian, ay itinuro na ang mga helicopter na iyon ay pagmamay-ari ng Hero Association. Isang babae yumuko siya palabas ng helicopter at sinigawan si Mr. Yun, pinagalitan siya dahil sa paggala niya ng mag-isa. Ipinakita ng lalaking nakatsinelas ang mana crystal at sinabing may aasikasuhin lang siya. Dagdag pa niya, nakakainis na ang babae. Tiningnan ni Doha ang bata at binalaan na sa susunod ay wala nang magliligtas sa kanya. Tinanong niya kung sino ang pangalan. Sumagot ang bida, GNU, miyembro ng Epic Guild. Inulit ni Doha ang pangalan ng guild ng may purong sarkasmo. Pagkatapos ay nagbigay ng payo si Doha. Sinabihan niya silang malimpasan ang rank 4 at umabant sa pagsusulit. Tiningnan ng bida, binanggit niya na baka irekomende niya ito. Nalito si Jihan at nagtanong kung bakit. Sumagot lang si Doha, dahil gusto ko. At iyon na, lumipad ang mga helicopter at umalis sa lugar. Sa loob ng helicopter, tinanong ni Doha ang kanyang assistant kung narinig siya nito. Sinabihan niya itong maglagay ng rekomendasyon para sa wow na may airbag at sa bida. Tumutol ang assistant. Itinuro niya na ang pagsusulit ay 2 araw na lang at hindi siya maaaring basta-basta magrekomenda ng mga taong walang kausap. Dagdag pa niya, hindi pa nga dumadaan ang kanilang guild sa tamang proseso ng pagbuo. Pagkatapos ay natigilan siya. Napansin niya ang isang sugat sa braso ni Doha. Nagtaka siya kung paano ito nasugatan. Ngumiti lang si Doha at sinabing, magiging masaya ito. Bumalik sa headquarters ng Epic. Nakaluhod si Sashimi at nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Sinabihan siya ng dalawa na itago ang paghingi ng tawad at maghanda para sa isang bagbog. Nagmakaawa si Sashimi ng 1 minuto para magpaliwanag. Nabanggit niya na narinig niya silang nag-uusap tungkol sa rank 4 exam. Itinuro niya na ang deadline ay sa loob ng 2 araw at tinanong kung sa tingin ba talaga nila ay makakapasa sila gamit ang kanilang kasalukuyang kagamitan. Itinuro niya ang kanilang mga gamit at tinawag itong basura, sinasabing parang hinihiling lang nilang bumagsak. Nag-alok si Sashimi ng deal. May alam siyang lihim na lugar para i-upgrade ang kanilang mga gamit. Sinabi niya na kung hindi kontento sina Siha at Jihon, maaari nila siyang bugbugin pagkatapos. Nagkatinginan sina Siha at Jihan, pinag-iisipan ang ideya. Napagpasyahan nilang magtiwala sa kanya sa huling pagkakataon at sabihin sa kanya na manguna. Lumipat ang eksena sa isang tindahan ng armas. Binuksan ni Sashimi ang pinto habang naghihintay ang dalawa pa sa likuran niya. Kinakabahan siyang lumingon sa paligid at sinabing walang tao roon. Nainasisi at tinanong ang tagalinis kung niloko niya ulit sila. Sumumpa si Sashimi na hindi niya ginawa. Bigla, isang may biglang nagsalita sa likuran nila at tinanong kung sino sila. Tumawa ang misteryosong tao at sinabing hindi bukas ang tindahan ngayon, pagkatapos ay tinanong kung ano ang kailangan nila. May tunguro sa likuran, tiyak na panday ng duwende ang lalaking iyon.